Hi guys! Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Kamusta po kayo? Kamustahin natin yung mga mandarambong, mga magnanakaw sa kongreso. Ano kaya ang problema nila? I'm sure hindi nila pinoproblema yung panggastos. Marami sila niyan. Ang pinoproblema siguro nila ngayon kung paano sila ulit makakapagnakaw nang hindi sila mahuhuli. At speaking of pagnanakaw, mayroon pala talagang utak, mastermind, yung nag-isip dito sa mga maanumalyang flood control scandal at iba pang mga pagnanakaw. Mayroon daw talaga na magaling. Henyo nga kung tawagin, genius pagdating sa math. Kaya lang, yung kanyang pagka-genius ay ginamit sa pagnanakaw, ginamit sa kademonyuhan. Ito po ay dating legislator na, naging cabinet member na rin siya dati, at kasalukuyang cabinet member ni Bongbong Marcos. Alam nyo na kung sino yan. Binibitin ko lang ng konti yung hindi pa nakakaalam. Pero naitukoy na po ito. Tinukoy na kung sino to. At yan po ang pag-uusapan natin at iba pang mga bagay-bagay. Mangyari man lamang po sana ay i-like nyo ang video ito. At syempre, huwag nyong kalilimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga parating kong video. Okay, kahapon po nagpa-press con si dating Justice Carpio at tinukoy niya ang posibleng utak dito sa malawakang flood control scandal na to. At na-interview rin si Attorney Tony Labinia, dating dean ng Ateneo. At sinabi niya na posibleng hindi umano si dating Ako Bicol Party List Saldico ang utak sa likod ng flood control scam. The mastermind here, it's either a former legislator in Malacanang or in the cabinet na magaling talaga sa budget. Kumbaga, yan yung master niya. Alam niya how to steal from the budget. Magaling talaga itong magnakaw, itong hudas na ito. Ayan ang giit ni Labinia. At dito naman, tinukoy na ni dating Justice Carpio kung sino itong henyo na ito. Ayan, Carpio binunyag ang umano'y illegal na paglilipat ni Recto ng 167 billion. Ito po yung 60 billion sa PhilHealth at 107 billion sa PDIC. Kinuha ito at hindi na natin nalaman kung saan na napunta. Technical malversation is a situation where the law saying that this money should be used to build schoolhouses. You use the money to build a bridge. When you did not obey it, that is what you call technical malversation. So, yan po ang dapat ikaso o pwedeng ikaso. Dito po kay Recto, ang sinasabing genius. Meron nga sinabi si Subiri. Ito sabi ni Subiri. Ayan, sabi ni Subiri. Mig Subiri on Ralph Recto, the math genius who sees the big picture. Kilala talaga si Recto. Magaling sa numero. Kaya lang yung husay niya ginamit sa kademonyuhan. Ginamit sa pagnanakaw. Naupo ka pala dyan sa Department of Finance para magnakaw. Umupo ka sa gobyerno na ang layunin mo para magnakaw talaga. Hindi makatulong sa ekonomiya, sa bansa at sa taong bayan. Itinalaga ka dyan, umupo ka dyan para magnakaw. Ayan ang mission mo.
Tapos ito pa yung sabi ni Justice Carpio. This is a clear case where there was somebody up there thinking of how to get this money kasi this will not happen in isolation. Napaka-complicated ito. Carpio said, nakakatakot itong taong ito. Ala, nakakatakot pala talaga. We should look for this and uncover this person and hold him to account. He is a genius, but genius in stealing the people's money. Yeah. Eh, matalino ka nga. Ginamit mo naman sa kademonyohan. Talagang may architecture yung kanyang ginawa. Bihasa talaga. Expert, no? Expert sa pagnanakaw. Hindi ito biglaan lang. Alam niya yung budgeting process at saka releasing of funds. The retired justice added. Meron pa siyang sinabi. Sabi niya, could it be ko or Saldico? I doubt. He's not look like a genius. Hindi pa ganun kagaling daw si Saldico. Could it be Martin Romualdez? No. He is a sitting general and not a brawler. Could it be Bersamin? No. He was new to executive branch. Could it be Pangandaman? She doesn't look like a genius. Could it be Recto? Possibly. Or possible. He is a genius. And as a politician, expert in the budget, and had power as finance secretary. Could it be Escudero? Possibly. Or possible. He is a genius also as a politician, expert in the budget, and had power as Senate President. Ito na matindi. Could it be Marcos? No. Naniniwala naman ako. Kasi ang pinag-uusapan po dito ay yung utak. Ang ating presidente, ang laman ng utak ay pulburon at tawas. Ayan po ang laman ng utak ng ating presidente. Sinaputan na po ng gagamba yung utak niyan Kaya walang alam yan. But it would not happen without his go ahead. Yung kanyang go signal. Hindi mangyayari ang lahat ng yan kung wala siyang go ahead. Alternatively, he is a very stupid as all this happened on his watch, or at the very least, the president was extremely negligent. Siya ay isang stupido, sa kanyang watch, sa kanyang pagbabantay, nangyari ito. Or, at the very least, ang ating presidente ay tamad. Extremely tamad, extremely negligent. Hinahayaan lang. Hindi naman siguro ganun. Ito siguro ay isang stupido. Doon siya tutumpak. Yan po ang ibinunyag ni Justice Carpio na si RR. Si Ralph Recto. Na according doon sa mga listahan ni Saldico, sa bandang baba, may nakalagay daw na delivered to RR. Siya yung tumatanggap ng mali-malitang pera na dinideliver ni Saldico. Yan si RR. Nung una, nung nabasa ko yan, puzzle pa ako. Sino RR? Romualdez, hindi naman. Ginugel ko pa yung tunay na pangalan ni Martin Romualdez Hindi Ferdinand siya di ba? Hindi siya RR bandang huli nalaman ko na, siya pala si RR. Si Ralph Recto. Na pag magdi-deliver ng mali-maleta para sa Malacanang, para kay Bongbong Marcos, si Ralph Recto ang tumatanggap.
Kita nyo yan? Itinalaga, umupo ka dyan sa gobyerno para magnakaw. O yung sa PhilHealth na lang, example, naka-earmark na yon. Wala kang dapat paggastosan ng pondo na yan, kundi sa health lang. Sa health. O anong sabi ni dating Justice Carpio? Yun sana ay para sa mga, ano pala to, sa PDIC. Yung PhilHealth na para sana sa health, ay pinagpagawa mo ng bridge, no? Ayun nga, sinabi niya, meron inaugurate si Bongbong Marcos kahapon, yung Davao Bridge, yung Bukana Bridge sa Davao City, na nagkakahalaga ng 3.1 o sabihin natin 3 billion pesos. Ang gara, maganda yung tulay. Yung 60 billion na yun, ilang ganong tulay ang maipapagawa mo? O kung talagang pinapagawa nyo yan ng infrastructure, nasaan? Nasaan, Ralph Recto? Ituro mo at pupuntahan natin. Kasi yung ganon 3 billion, 60 billion, 20 ganong tulay na maganda. I-plus nga natin, 20 ganyan na tulay. 60 billion. Nasaan yun? O, diba? Hindi nga makagawa ng isa si Bongbong Marcos ng ganyan. Yan po ay gawa pa nung nakaraang administrasyon na ipinagpatuloy lang naman ni Bongbong Marcos. Wala naman siyang ginawa dyan. Wala siyang ambag dyan. Ang ginawa niya lang, pumirma lang bilang go signal to proceed the project. Kasi ang gumastos niyan ay China at babayaran natin yan sa China. Kaya tayo ang may ambag dyan. Walang ambag yan si Bongbong Marcos. At sinasabi niya, yan daw ay Build Better More project. Ang dami mo nang ninakaw. Ninakaw mo na yung pera ng bayan. Pati yung proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Lolo Digong, inanakawin mo pa rin. Animal ka. At posibleng si Recto rin ang utak dito sa mga insertions ni Sandro Marcos. Ayan, naghahalaga ng 15.8 billion at tinaguri ang The King of Allocables. Kabago-bagong magnanakaw din, ano? Mana-mana lang talaga. Yan ang utak pala. Si Recto. According dito sa pag-aaral nila Justice Carpio, kasi pinag-aaralan nila yan systemic ang naging corruption. There's somebody, kailangan meron ditong isa na talagang henyo. At yan nga si Recto. Magaling talaga sa numero, magaling sa budget, kaya lang ginamit sa kademonyoan, kasamaan. Pero walang forever. Hindi ka forever na nakapwesto dyan, Recto. Ganon din yung amo mo, si Bongbong Marcos. Darating ang panahon na bababa kayo sa pwesto nyo. At doon humanda kayo. Lalo na kapag si Vice President Sara Duterte ang naupo. Tignan lang natin. Kailangan maipaghiganti ni Sara Duterte. Hindi lang ang kanyang ama, ang kanyang pamilya. Tayo. Ang sambayan ng Pilipino dapat maipaghiganti ni BP Sara sa mga nagnakaw ng pondo. Pero inyo yung tulay, yung 60 billion na ninakaw sa PhilHealth, 20 na tulay na ganung kagara pala ang magagawa nun. Kaya talagang maghihirap ang ating bansa dito sa mga taong ito. At ang akakapal pa ng muka.
Ayaw pang mautusan itong si Recto. Huwag daw siyang utusan. Siguro, nandun talaga siya para magnakaw. Hindi talaga siya public servant. Hindi talaga siya nagsisilbi. Inupo siya ron para magnakaw ng pondo ng bayan. Ayan ang asawa ni Vilma Santos. So hanggang dito na lamang po muna. Sa ngayon, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo. See you po next time. Ingat kayo. Bye-bye.